Good morning na naman mga kabugi lovers na kagaya ko, no? So, ngayong umaga pumunta ako dito sa garden and then nakita ko itong isang bougainvillea ko na nag-overgrow na, no? So, ang kanyang ugat is lumusot na sa ilalim ng pot and then yun nasira at saka diniligan ni Mrs. kagabi. So, yun mas lalo siyang nasira. So, I decided na mag-graft ng root grafting. So, ngayon, huhukayin ko muna itong bougainvillea na to para makuha ko yung root. And then, i-graft ko siya kasi wala pang nag-graft ng sa mga video sa YouTube. So, ito yung nahukay ko. So, ito siya medyo malaki, no? So, yan, gagawin ko yung bonsai. So, yan, makikita nyo. Medyo malaki na talaga. So, ito puputulin ko dito banda at saka dito rin puputulin ko at saka mag-root grafting ako, no? So, advice lang sa mga boogie lovers natin dyan. So, dapat once a month or twice a month iniikot natin yung pot natin para hindi lumusot yung ugat. So, ito mga nakuha ko. So, isang mga root stock. At saka ito, napakagandang materials. So, mamaya-maya, tingnan mo, ang ganda, oh. So, mamaya-maya mga kabugi, magro-root grafting tayo at ipapakita ko sa inyo yung proseso. So, gumamit ako ng sander para maputol talaga kasi nawala yung lagari ko. So, ginamit ko yung sander. So, yun. At first, babad muna natin itong mga rootstock natin na nakuha for about 2 to 3 hours para ma-distress siya kasi stress siya masyado nung pinutol or nung hinukay natin siya. So, dapat babad muna natin sa malinis na tubig bago tayo mag-graft mamaya-maya. So, for now, bababad ko muna to. So, para hindi matuyo yung rootstock natin, so lalagyan ko muna to ng tubig para hindi siya matuyuan. So, ang pinaka-importante nito guys, di siya dapat matuyuan yung rootstock nyo, no? So, ito, nalagyan ko na ng tubig. So, yan. Dapat talaga malinis yung tubig, walang halong fertilizer para hindi mamatay yung rootstock natin. So, purely tubig lang at saka sort of advice lang, pag naglalagay kayo ng tubig guys, wag nyo talagang babasain ito at saka ito, wag nyo babasain yan kasi dyan magkakaroon ng tinatawag nating contamination kumbaga, no? So, dapat yung ilalim lang ng ugat ang mababasa. So, for now, habang nagbababad pa tayo ng rootstock natin, so prepare ko muna yung mga pot na paglalagyan niya. So, nagprepare ko ng 4 na bakanting pot ko at nilalagyan ko ng bato yung mga butas ng pot para hindi maka-escape yung mga ugat niya, no? So, I put some coarse gravel, yung maliliit mini coarse gravel. So, nilalagay ko sa ilalim ng pot natin. So, yan, nilalagyan ko na. And then, hindi kasi ako pag nag-graft ako or nagro-rooting ako ng bougainvillea, hindi ako gumagamit ng garden soil or mga potting mixture or mga ano pa kasi nga yung mga normal garden soil is marami yung mga bacteria, so mako-contaminate yung natin. So kahanap na ako ng isusuksok or i-graft ko sa ating root grafting. Ito at nakapili na ako. So, hindi ko masyadong alam ang mga particular names nito pero mas maganda kasi tingnan yung iba-ibang kulay. So, nakapili ako ng 3 kulay na idudugtong ko sa aking root grafting. So, mamaya-maya po is lilinisan ko muna to. At saka ito may pula siya, no? May pula at saka pula ba to or pink? So, yan, lilinisan ko muna. So, yan, matapos ko ng linisan. So, inabot tayo ng gabi kasi nagbababad pa tayo. So, yan ang mga napili ko. So, start na tayo ng root grafting natin.
So ito na nga mga kabugi, no, magsa-start na tayo ng root grafting natin. So may mga audience ako dito, gusto nilang manood kasi gusto din nilang matuto ng root grafting, mga kapitbahay ko dito. So yun, pinutol ko muna yung medyo nato yung part ng rootstock natin. So dapat yung fresh cut yung pagdudugtungan natin. So kailangan natin itong pangwahid, tawag dito, pangukit, para doon natin isusuksok yung tinatawag nating stem na kinuha natin kanina, yung mga science natin kanina. So dito may balak akong lagyan lang ito ng isa kasi maliit lang ito na roots, no. So isa lang ang ilalagay ko para ma-sustain niya yung tinatawag na nutrients na ibibigay ng lupa papunta sa bagong graft, kasi nga paglalagyan mo ito ng marami baka hindi niya ma-sustain. So ito yung pinakamaliit kong nakuha na rootstock sa ating hinukay kanina sa garden. So yun, ito napakahirap pag maliit yung tawag dito, pag maliit yung ugat. So yun, nabutasan ko na. So for now, lalagay ko muna dito at saka kukunin ko itong aking blade para gagawa tayo ng parang patulis na bagay sa ating stem. At saka isa-sanitize ko muna or i-disinfect ko ng hydrogen peroxide. Alcohol sana, kaso nga lang walang alcohol sa market ngayon kasi COVID-19. So ito, pinupunasan ko na po ng hydrogen peroxide ang aking blade para gagawa tayo ng medyo matulis na parte ng ating isusuksok sa ating root graft na gagawin ngayon. So ito, nakapili na ako. So better to check guys kung baka baliktad yung pagsusuksok mo, kasi pag nakat mo na kasi itong stem ng bugi is mahihirapan ka ng tawag dito, i-identify kung saan ba yung taas o baba, lalo na pag maliliit lang yung mga buds niya. So yun, na-determine ko na. So ito yung parang ilalim niya. So lalagyan ko gagawa ako ng patulis or parang hugis V na hiwa para isusuksok natin sa ating tinatawag na rootstock para mag-grafting na tayo ng bugi natin. Saka sana magiging bonsai, hopefully. So but then sa ginagawa ko to, medyo matagal na akong gumagawa ng ganito. So ngayon lang ako nag-video kasi may nag-request. So yun, ginawan ko ng video itong isang ito. So yun, malapit na, no. So yun, ito okay na, tama na to. So yan, at isusuksok na natin ito sa ating root. So dapat sa pagsusuksok natin guys, yung parang may hiwa sa ating root is parang idiin nyo konti bago mo i-press yung stem para hindi siya totally ma-damage. So dahan-dahan lang po na pag sisiksik or susuksok. So yan, nalagay na natin. So yan, perfect siya, no. So yan. So lalagay muna natin dito. At saka hindi talaga ako gumagamit ng to be honest with you guys, hindi ako gumagamit ng grafting tape kasi nga hindi siya masyadong madiin pag ginagamit ko siya. At saka hindi siya masyadong available dito sa market namin. So dapat pumunta pa ako ng city. And then hindi ako komportableng gumamit talaga ng grafting tape. Yun lang yung mga rason ko. At saka pag naghihigpitan niya, kailangan mo pang itali, ibuhol, yung mga ganon. So samantalang dito sa ating electrical tape, normal na electrical tape lang, ikot pa lang, tapos yun, didikit na. And then yung pressure niya tamang-tama lang. So nakadikit talaga yung stem sa ating root. So ito, no. So yan, lalagay ko muna dito. And then kukunin ko muna itong ating itong isa sa mga sekreto ko, isa itong glue
lalagay ko dito sa may cut ng ating root para hindi siya ma-dehydrate. So yung iba gumagamit sila ng tawag dito cinnamon powder or kandila. So ako gumagamit ako ng glue. Anything na glue, Elmer's glue or basta non-toxic po siya. So dapat lagyan mo para hindi siya ma-dehydrate. And then after that, nalimutan ko yung plastic ko. Yung plastic ng tawag dito, plastic ng ice water or ice tubig. So lalagyan natin siya. So mamaya puputulin muna natin itong video na to kasi medyo mahaba na. So di kakayanin ng editor natin, KineMaster lang kasi ang gamit natin. So i-continue natin itong ating tutorial ng tawag dito root grafting. So itong isang maliit na naman isusunod natin. Yun, gagawa ulit ako ng hugis V na hiwa papunta sa ating root stock para isisiksik sa doon. So yan. So dapat talaga guys, always sanitize your blade or cutting blade kung cutting blade ba ang gamit mo para to prevent contamination or para hindi siya ma-contaminate yung mga mga graft natin kasi pag na-contaminate yan, so yun malalanta or mamamatay o natutuyo kasi alam niyo na hindi natin nakikita ang bacteria. So dapat we have to sanitize always our things just like this. Yan, linisin nyo palagi yung pag nag-graft kayo. So yan, sisiksi ko na may kukunin ko muna ito, yan, sisiksik natin at saka dahan-dahan lang para hindi masira yung bark o yung balat ng ating rootstock. Kailangan i-press mo konti yung balat para pag siksik nyo hindi siya ma-damage. So yan, dahan-dahan lang. So yan, dito siya so yan. So, medyo mahaba tong ko. So mamaya puputulan ko to bago pa balutan ng plastic. Bago ko balutan ng plastic, so puputulan ko muna ng konting stem kasi medyo mahaba siya. So anyway guys, siguro pag hindi ako busy next week, gagawa ako ng video kung saan mag-identify tayo ng mga stem or mga sayon natin na ano ba ang pwedeng i-graft or hindi pwedeng i-graft. So as usual, electrical tape, yung parang itatali natin sa ating graft connected to the rootstock and the sayon. And then yun, ikot lang mga 3 or 5 ikot ng electrical tape para stable yung stable yung grafting natin. So yan. So kung tawag ito, kung mahilig kayo gumamit ng grafting tape, okay lang din naman. Sa akin kasi yung mas hiyang ako sa electrical tape. Yung isang video ko nga may tumatawa kasi nga electrical tape daw yung gamit ko pang kuryente lang daw. Hindi naman, innovation lang po ito mga kabugi lovers para kung saan tayo mas hiyang, available sa market natin. So yun, and then lalagyan natin ng glue para hindi siya ma-dehydrate yung natin, yung root natin. So lalagay ko siya dito and then yan, liit ng so yan, at saka kalat natin konti yan dito, so para hindi talaga ma-dehydrate. Anyway, hindi siya masisira kasi non-toxic nga itong natin ginamit na glue. Yan, nabibili lang ito sa mga school supplies at saka sa ibabaw ng sayo natin, lagyan natin ng glue para ma-seal yung sugat niya nung kinat natin siya sa kanyang puno. So for now, dito muna siya, balik ko muna ng babad. And then mamaya babalutin ko ng plastic. So yun, yan na siya. Tsaka itong isa yun.
Kaya puputulin ko muna guys kasi medyo mahaba na. Next part ulit ng ating video. Salamat po.